Pauwi na sana kami ni Kenshin kaso nabutan kami ng ulan. Ay hello, minasan konnichiwa. Tara samahan nyo kami today's mini vlog. Alas 4 ng hapon, naglakad kami ni Kenshin papunta ng supermarket. Deadline na kasi ng project niya sa susunod na araw. Kaya kailangan ko na rin bumili para meron siyang gagamitin sa school. Wala pang 5 minuto ay makakarating na rin kami kagad doon sa pupuntahan namin. Ganda nga po dito sa amin kasi kapitbahay lang namin yung supermarket. Kung naglalakad kami, si Kenshin naman ay sobrang likot niya. Nakabahan ako sa kanya kasi takbo siya ng takbo. Unang pinuntahan nga pala namin ay dun sa Watahan. Dun muna kami unang titingin para sigurado. Pagkatapos lang ng ilang minutong paglalakad, nakarating na rin kami dito sa Watahan. Pasok namin, agad-agad ko nang hinanap yung project ni Kenshin. Dahil hindi ko mahanap, kaya nagpatulong na ako dun sa staff nila. And finally, eto na nga po yun mga auntie. Para siyang timba, kaso stainless. Hindi ko lang alam kung ano yung gagawin nila Kenshin dito sa timba. Siguro baka gagamitin nila to pandilig, hindi lang ako sigurado. Pagkatapos ko mahanap yung project ni Kenshin, binayaran na rin namin sa counter. Pagkatapos namin doon sa Watahan, dumiretso na kami ni Kenshin dito sa Big Value. Pagpasok namin dito sa loob, si Kenshin naman ay biglang nagaya doon sa Hakian shop. Gusto kasi ni Kenshin ng drawing book at saka ng pangkulay. Napakahilig niya po kasi mag-drawing mga auntie kaso puro mga insekto. Gusto nga ni Kenshin, dalawa-dalawa yung bibilhin niya. Sabi ko, eto na lang yung bilhin namin dahil maraming laman. Kaya buti na lang, okay naman kay Kenshin. Pagkatapos namin mamili dun sa Hakian shop, napunta na kami dito sa supermarket. Dahil nandito na nga kami, kaya sasabay ko nang bumili ng pagkain namin. Kagaya ng gulay, tinapay, itlog at prutas. Wala man ako masyadong bibilhin para mamaya hindi rin mabigat yung bibit-bitin natin pa uwi ng bahay. Pagkatapos ko mamili, napunta na ako dito sa counter para magbayad. Habang nababayad ako, si Kenshin naman ay hinihintay ako dun sa upuan. Alam niyo po si Kenshin, kapag nag-grocery kami ay sobrang likot niya. Kung saan-saan siya tumatakbo, kulang na lang libutin niya yung buong supermarket. Buti na lang dito lang siya sa loob, hindi siya lumalabas. Pero kahit ganun mga auntie, kinakabahan pa rin ako sa kanya. Kaya kapag nalingat siya ng konti sa akin, hinahanap ko na siya kagad. Pagkatapos ko magbayad, nilagay ko na dito sa lagayan yung mga pinamili ko. Pagkatapos namin mag-grocery ni Kenshin, pauwi na kami ng bahay. Kaso nga lang po, pauwi na sana dapat kami ni Kenshin kaso naabutan kami ng ulan. Nalungkot kami bigla dahil wala pa naman kaming dalang payong. Nalungkot nga si Kenshin dahil gusto niya na talagang umuwi. Kaya heto, kahit umuulan, umuwi na kami ng anak ko. Maambon nga kahit na merong araw. Ito sa kabila ay may rainbow, sa kabila naman ay may araw at umaambon. Bilisan na nga namin ni Kenshin dahil basang-basa na kami. Ang saya nga ng ganito, parang ang sarap bumalik sa pagkabata. And finally po mga auntie, pagkatapos namin tumakbo ni Kenshin, nakarating na rin kami dito sa bahay. Fast forward na nga po, pagkatapos namin maligo ni Kenshin, ginawa ko na tong project niya. Nabasa kami kanina dun sa ulan, kaya agad na rin kami naligo. Sa mga oras nga rin po pala na to, tapos na rin kami maghapunan ni Kenshin. Habang gumagawa naman ako ng project ni Kenshin, dumating na rin si uncle nyo galing trabaho. Kabungan nga ni hapon, nakita niya tong ginagawa ko. Katapos po ng ilang minuto, natapos ko rin gawin to project ni Kenshin. Naglagay lang po ako dito ng design para matandaan ng anak ko na ito yung sa kanya. Katapos ko naman po gumawa ng project ni Kenshin, nag-blower na ako ng buhok. Patulogin ko na po kasi si Kenshin mga auntie dahil may pasok pa siya kinabukasan. Niyaya ko na nga matulog si Kenshin, ayaw pa niya sumama sa akin. Bago siya matulog, lalagyan ko muna ng gamot yung mata niya. Mamula po kasi at namamaga. Buti na lang, hindi ako nahihirapang maglagay, go na go naman siya. Yung gamot nga po pala na nilagay ko, ay binili po yun ni Hapon sa drugstore. Minasan. Ushimi. Magandang Nadanda. gabi Baby. po Po. sa inyo Chanyo. lahat. Kakaturo ko po kay Kenshin ng Tagalog, malapit niya na itong ma-memorize mga auntie. Kakabilib, dahil ganong edad ng bata ay mabilis matuto. Tapos ko nga palang patulugin si Kenshin, naghugas na muna ako dito ng mga plato. Katapos ko namang maghugas, naglinis na rin ako dito sa lababo namin. Para kinabukasan, konti na lang yung gawaing bahay. Pagkatapos ko maglinis dun sa lababo, magsasampay na ako ng labahin. Minsan po, sa gabi po talaga ako naglalaba. Araw-araw din po ako naglalaba, nilalabahan ko po yung gamit ni Kenshin. Kaya ng apron at yung gamit niya kapag kumakain siya. Pagkatapos ko magsampay, magtutupi naman na ako. Alam niyo po mga auntie, tatlo lang po kami dito sa bahay pero ang dami ko nilalabhan. Pagkatapos ko magtupi, ilalagay ko muna dito sa upuan, bukas ko na ililigpit. May konting kalat dito sa sahig namin, kaya nagwalis muna ako. Ito namang si uncle nyo, may pahipo-hipo pa. Adan sa kayat na nilakay ko mga auntie.
Pagkatapos ko maglinis na sa sala, ay nagligpit na ako dito sa mesa. Kumain na po kasi si Hapon at may natira pang ulam. Lalagay ko lang po dito sa ref, bukas ulit namin uulamin. Pagkatapos ko magligpit dun sa mesa, ay tinawag na ako ni uncle nyo. Kaya naman pala may pahipo-hipo si uncle nyo dahil gusto niya magpamassage. Hala ko naman kung ano yung gusto niya mga auntie. Kung po ako matulog, ay mamassage ko muna si Hapon. Masakit po kasi yung paa niya, kaya mamassage muna natin. Lang po, at dito na po natatapos ang aking mini vlog. Maraming salamat po. Thank you for watching. Sayonara and... Bye bye. I love you.